Floyd POV. Naun siya ang mainit naming tagpo kanina dahil sa isang emergency. Aaminin ko, kaya ako nagpresenta na ihatid siya ay para malaman kung totoo ang sinabi niya o paraan niya lang para makaiwas sa nasimulan na namin kanina. Sana ay totoo. Tahimik lang siya habang nasa biyahe kami. Malalim ang iniisip niya at hindi niya tinitigilan ang laylayan ng blouse niya. Malinaw na tanda na may bumabagabag talaga sa kanya. Marahil ay seryosong biglaan niyang pag-uwi. Pagdating sa tapat ng apartment niya, halos hindi pa humihintong kotse ay humahangos na siya pababa. Sumunod ako kaagad, napalingon siya at halatang nagulat dahil sa pagsunod ko sa kanya. Pero inunahan ko na siya. Sasamahan na kita kung emergency yan. Baka kailangan mo ng tulong. Hindi na siya tumutol pa. Isang tango lang ang sinagot niya sa akin. At sa mga pagkakataong gaya nito, sapat ng isang tango. Pagpasok namin sa apartment, isang may edad na babae ang sumalubong sa amin sa pintuan. Gaya ni Francesca, may bakas din ng pag-aalala sa mukha niya. Francesca, salamat at nakauwi ka na. Tatawagan pa sana kita. Nasaan si Liam, Ate Divina? Nanginginig ang boses ni Francesca. Nasa kwarto siya. Tumaas biglang lagnat. Ewan ko ba, kukuha na muna ako ng tubig sa kusina ha? Sino may lagnat? Yung Liam ba? At sino siya para mataranta ng ganito si Francesca? Sunod-sunod ang tanong na nagsulputan sa isipan ko. Hindi ako nagtanong. Pakaramdam ko hindi yun ang tamang panahon kaya sumunod na lang ako kay Francesca. Nang buksan niyang pintuan ng isang silid, agad niyang binuhat ang isang batang lalaki mula sa kama nito. Malambing ang boses niya, parang musika sa tenga. Okay na, nandito na si Mommy. Teka, anak, tumigil ang ikot ng mundo kong bigla. May anak siya? Napako ako sa may pintuan at hindi ko pa rin makapaniwala. Paano? Bakit hindi ko to alam? Bakit wala siya files niya? O baka naroon pero masyado ako naging abala sa larawan niya, sa resume at sa recommendations niya. Pumasok ang may edad na babae na tinawag ni Francesca na Divina. May dala siyang baso ng tubig. Dapat siguro, mache-check up na siya. Mukhang simpleng sipon lang yan pero delikado. Ang biglaang lagnat ng ganyan kataas sa edad niya, Francesca. Ako na pong bahala, Ate Divina. Maagap na sagot ni Francesca. Pasuyo na lang po ako, pakihanda na lang po ng bag at ng jacket niya. Sige, sandali lang. Wala pa rin ako masabi, para akong tuod sa gilid. Naguguluhan ang isip ko. Hindi ko pa rin maproseso na si Francesca na pinagnanasahan ako ng sobra isa palang ina. Napatingin siya sa akin. Sir, salamat sa paghatid. Kailangan kong dalahin ang anak ko sa ospital. Dadalhin ko na kayo doon. Sa wakas ay nakapagsalita na ako. Okay lang, magta-taxi na lang kami. Maayos ang pagtanggi niya. Ako na, emergency to. Mag-aaksaya ka lang ng oras sa paghihintay ng taxi. Matigas ang tono ko kaya wala na siyang nagawa kung hindi ang sumunod. Habang nagmamaneho ako, pasulyap-sulyap ako sa rearview mirror. Nasa likuran sila at kitang-kita kong pag-aalala sa magandang mukha niya. Pagdating sa ospital, agad ko silang ibinaba at saka naghanap ng parking space. Nang bumalik ako sa loob, nasa triage na sila. Halatang nagulat siya na makita ko to ulit. Nandito ka pa? Okay na kami sir, salamat talaga. Umupo ako sa tabi niya, hindi ko pinansin ang pasimpleng pagtataboy niya. Nandito na ako kaya hindi ko na kayo iiwan. Hindi nakaligtas sa akin ang pagbasa ng mga mata niya. Naiiyak siya pero tinitibayan niyang loob niya. Tumango lang siya. So, kailan mo sasabihin sa akin ang tungkol sa bata? Hindi ko na natiis na hindi tanungin. Tumahimik siya sandali. Hindi ko naman siya itinatago. Kilala na siya ni Miss Arabella. Hindi lang talaga na pag-uusapan at hindi naman kailangan sa trabaho na malaman. Alam ni Arabella? Oo, nung niyaya niyo kami na mag-dinner. Ang planong tinutukoy namin ay ang dinner sa bahay. Kasama siya namin ni Danica at Liam sa bahay. Liam? Liam ang pangalan ng anak mo? Oo, Liam Moretti. He's my world, sir. Nabigla ko ng konti. Wow, what a coincidence. Liamson ang pangalan ng tatay ko. Bakit mo napiling pangalang yon? Dahil ang ibig sabihin ng Liam o Liamson ay gift of God. At siyang regalo ng langit sa akin. Siyang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko sa anumang hamon ng buhay. Tumango ako, may halong lungkot at paghanga. Magandang pangalan, ako rin.
Ang sabi ko sa sarili ko, kung magkakaanak ako, papangalanan ko ng Liam in honor of my late father. Hinaplos niyang pisngi ko. Sigurado ako na proud siya sa'yo. Kumalma ako pero may mga tanong pa ako kahit na kinakabahan ako. Nasaan ang tatay ni Liam? Umiwas siya ng tingin. Hindi niya nga alam na may anak siya sa akin. Komplikadong story namin. Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan? No worries. Inakbayan ko siya ng marahan para payapain siya. Tinawag ng nurse ang pangalan ni Liam kaya ako nang nagkusang magbitbit ng bag nila at sumunod sa klinik ng doktor. Pwedeng dalawa kayo sa loob, sabi ng doktor tapos ay ngumiti sa akin. Maupo ka rin daddy, doon ka sa tabi ng mesa. Namutla si Francesca, magsasalita sana siya para tuwinin ng nurse pero kagad ako nagsalita. Thank you doc. Alam mo naman ng mga first time parents, laging aligaga. Tumawang doktor, sinabi mo pa. 5 ng akin pero hanggang ngayon, aligaga pa rin ako sa tuwing may lagnat ang isa sa kanila. Tumahimik na si Francesca pero ramdam kong gulat pa rin siya sa pagpapanggap kong bahagi ng pamilya nila. Naging madali ang check-up ni Liam. Ang sabi ng doktor, malakas daw ang sipon at maaring maging trangkaso. May pinagawang blood test para makasigurado. Sa panahon ngayon, marami talagang nagkakasakit ng mga batang kaedad ni Liam. Paliwanag ng doktor. Maayos naman ang records niya at magaling kang nanay, Miss Moretti. Ngumiti si Francesca. Hindi niya kailangang magsalita para sabihin na proud siya sa ganong antas ng papuri bilang isang ina. Paglabas namin sa klinik, tinulungan ko pa rin siya sa mga gamit niya. Ako na rin ang nag-alok na ihatid siya pa uwi dahil hindi rin naman ako mapapakali kung magtataksi silang dalawa. Sir, salamat talaga sa tulong sa amin ni Liam. Don't mention it, Francesca. Pero may utang ka pa na kwento sa akin. Paalala ko. Alam ko, sabi niya, may tipid ng ngiti. Tahimik ulit ang biyahe namin pabalik ng bahay nila. Gusto kong makatulong pa kaya tumigil ako sa butika para bilihin ng mga gamot na nireseta ng doktor kay Liam. Tumutol si Francesca pero wala siyang nagawa dahil hawak kong reseta kanina pa. Pagdating sa kanila, sabay kaming pumasok sa loob, mukhang kakarating lang din ni Danica. Anong nangyari kay Liam? Bakit hindi mo ako tinawagan? Galing na kami sa pedya niya. Sipon lang daw. Maayos na siya, Danica. Mahinahong sagot ni Francesca sa kaibigan. Sa kanya lang ako napansin. Sir, upo po kayo. Akin na si Liam. Ako na mag-aasikaso sa kanya. Nawala sila sa kwarto at naiwan ako nakaupo doon. Tahimik, komportable at maginhawang apartment nila. Simple pero may tanawin na hindi ko inaasahan. Pagbalik kasi ni Francesca sa sala, nakadamit pantulog na siya. Simple lang naman ang suot niya. Ternong t-shirt at short na may cartoon print. Pagod ang mukha pero maganda pa rin. Gusto mo ng kape? Alok niya. Hindi na, it's been a long day at kailangan mo ng pahinga. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinaplos ko ang pisngi niya, tinitigan niya ako na parang may sasabihin pa. Salamat sa lahat sir, ngumiti ako. Tumalikod at lumabas na papunta sa kotse ko. Pero habang naglalakad ako palayo, hindi ko mapigilan na maging tsismoso. May kakaiba kay Liam. May kung anong pamilyar sa kanya, imbis na mabawasan ng mga tanong, para nadagdagan pa nga. Ewan ko, pero iniisip kong konektado ako sa batang yon. At higit sa lahat, sinong ama ni Liam? Iniiwasan yata ako ng tulog buong gabi. Paikot-ikot lang ako sa kama kahit na anong gawin ko. Hindi ako dalawin ng antok. Sinubukan ko maglakad-lakad sa loob ng kwarto ko. Parang pusa ako na hindi mapaanak. Halos wala akong tulog pero alas 5 pa lang ng madaling araw ay bumaba na ako sa gym sa basement. Hindi pwede to. Kailangan may gawin ako kahit na ano para lang madistract ako sa gulong naroon sa dibdib ko. Isang oras din yata ako nakipagbagbakan sa punching bag hanggang sa hindi na kaya ng braso ko. Pakiramdam ko naman ay kumalma ako kahit na papaano pagsapit ng alas 7. Nasa opisina na ako. Sinamantala ko ang maagang oras para tawagan si Rodel Suarez. Gaya ng tatay ko, ugali rin niyang maagang magising kaya hindi ako nagdalawang isip pa. Mabuti na lang at naalala niya pa ako. Pinaliwanag ko sa kanyang briefly ang sitwasyon at nabanggit ko na idea ni Francesca ang pag-contact ko sa kanya. Nang mabanggit ko si Francesca, naging mas mainit ang pagtanggap niya. Ayon sa kanya, mataas ang respeto niya sa assistant ko dahil matalino
at may matalas na pakiramdam. Siya rin daw ang dahilan kung bakit nabulugar ang mahalagang ebidensya sa dati nilang kaso. Pagkatapos ng tawag na yon, nakatanggap ako ng text message kay Cheska. "Good morning sir, pwede bang malate ng konti? Hinihintay ko pa ang yaya dahil hindi pwedeng pumasok si Liam sa daycare ngayon." Agad akong sumagot. "Stay with Liam today." Nag-reply siya kaagad. Okay naman na siya, wala nang lagnat at maasahan si Ate Divina. Tatawag yun kung may kailangan. Napangiti ako, wala talagang duda na dedekadong ina si Francesca. Pero isa din siyang professional na tao. Nagtatype ako ng mabilis na reply ng datnan ako ni Arabella sa opisina. "Uy, ang aga mo naman yata ngayon bata." Biro niya gamit ang palayaw na gamit niya sa amin ni Hugo simula nung interns pa kami. Tinuring ni kaming anak ni Arabella at sa tuwing naririnig ko na tinatawag niya akong bata, napapangiti ako. Kinamot ko ang batok ko. Hindi kasi ako makakatulog kaya pumasok na lang ako. "Halata naman, papunta ka na sa zombie." Lumapit siya para titigan ako ng maigi. May halong pag-aalala. "Dahil ba sa kumpanya?" "Medyo, amin ko. Pero sa tingin ko, malalampasan naman natin to. May magandang plano si Francesca at nakausap ko na si Mr. Suarez. Bukas kami mag-meeting at all praises siya kay Francesca." "Sino ba naman ang hindi?" Sagot ni Arabellang nakangiti. "May kakaiba talaga sa batang yun. Positively, of course. Agree." Ang pagsang-ayon ko ay talagang totoo. Bakit ang aga mo din? Sisimulan ko na yung pag-aayos ng logistics sa paglipat ng floor. Pero teka, kilala kita. May iba pang rason kung bakit hindi ka nakatulog. Hindi lang work-related yan. Hanep, kilala niya talaga ako. Wala nang dahilan para magpatumpik-tumpik pa ako. "Arabella, bakit hindi mo nabanggit sa akin na may anak na pala si Francesca?" "It's not my story to tell, Floyd. Pero bakit hindi niya rin sinabi? Saka bakit parang bigat ng impormasyong ito sa akin?" Tinignan niya ako sa pagkakataong ito mas malalim. "Alam mo naman ang sagot dyan. May gusto ka kay Francesca pero hindi pa rin yun ang sagot na hinahanap ko. Arabella, paano ko sabihin ko sa'yo na walang problema sa akin kung may anak siya? Mas lalo ko nga siyang nirerespeto dahil single mother siya. Hindi to tungkol sa panghuhusga. Mataas ang respeto ko sa mga gaya nyo. Alam mo yan." Ngumiti siya tila natigilan. "In that case, thank you from us." Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit parang may gumugulo pa sa akin. Nagkibit balikas si Arabella. "Siguro kailangan mo lang makilala si Liam. Actually, nakilala ko na siya kagabi. Nagsimula na ako magkwento pati ng pagkaakala ng doktor na ako ang ama ni Liam. Kagabi ay sinali ko na rin." Natawa si Arabella, may palakpak pa. "Wow ha, akala ko sa pelikula lang nangyayari yan. Kamusta naman? Anong palagay mo kay Liam? May napansin ka ba?" Tulog kasi siya the whole time. May lagnat kasi kaya halos hindi ko makitang itsura. "Hindi mo nakitang mga mata niya?" Otomatikong kumunot ang noo ko. Hindi, bakit? Kung kamukha niyang nanay niya, sigurado ako na gwapo din ng batang yun. Umiwas na ako pero sa kabila ng pag-iwas na yun, sinusubukan kong basahin ang reaksyon ni Arabella. "Gwapong bata nga si Liam," sabi niya. Pero parang may iba pa siyang gustong iparating. At ang tatay ng bata, maingat ang tanong ko na lamig ang tingin niya sa akin. Parang alam na niyang kasunod. "Alam ko ang buong kwento pero gaya ng sinabi ko sa'yo, it's not my story to tell. Kung si Francesca mismo magkakwento sa'yo, edi mabuti, nakagat ko ang labi ko." Pinagkakatiwalaan ako ni Arabella para ko na siyang ina at lahat ay napag-uusapan namin. Pero bakit may exception kay Francesca kung wala itong itinatago? Pero bakit naman? May atraso ba yung tatay o mapanganib ba siyang tao? O may mas malalim pang rason? Bago pa ako makapagtanong muli, dumating na rin si Hugo. Fresh ang aura at mukhang kompletong tulog kagabi. Kumpara sa akin na hulas na hulas na. Hindi pa man nagsisimulang araw. Uy, ang aga naman ng mga favorite people ko. Ang daya, ang aga ng bonding tapos hindi ako nasabihan. Hinalikan niya sa pisngi si Arabella. Pagod na pagod raw ang kaibigan mo. Wala raw tulog." Sagot ni Arabella. Alam kong ginagatungan niya ang usapan. Naupo si Hugo. "Floyd, maayos din ang gusot ng kumpanya. Magtiwala ka." "Alam ko," sagot ng may kumpiyansa. "Alam mo, hulaan ko, si Francesca ang dahilan ng pagkabalisa mong yan ano? Umamin ka na. Tayo-tayo lang na nandito." Ngisi-ngisi ang ungas. Bingo, sinabayan pa ni Arabella ang pambubuska. "Tigilan niyo nga ako, irap ko.
May anak na yung tao. Nananahimik si Yugo, gaya ko nagulat din siya. Muli kong kinuwentong nangyari kagabi. Pagkatapos ay nagtanong siya. O tapos, anong problema dun? Hindi ka judgmental na tao, lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Sinuklay kong buko, hindi ko nga alam. Hinahangaan ko siya dahil hindi madali ang maging solo parent. Gaya ni Arabella. Nandun na tayo, so ano ngang problema mo kung wala kang issue solo parent siya? Hindi ko nga alam, parang may mabigat sa dibdib ko, Yugo. Ang problema, hindi ko alam kung bakit at ano yun. Bumukas ang elevator at niluwa nito si Francesca. Good morning, sorry na late ako. Na-late kasi ang yaya. Kitang-kita sa mukha niya ang pagod. Kahit na naka-makeup siya, hindi may tatago na kulang rin siya sa tulog. No worries, kamusta si Liam? Tanong ko. Mas maayos na sa awa ni Lord. Mabilis talagang gumaling mga bata. Nang marinig yun ni Hugo, kumislap ang mga mata niya. May little guy ka na pala sa buhay. Naku, ipakilala mo na kagad sa amin kapag okay na siya. Magaling akong tito. Hindi mo lang itatago. Tumawa si Francesca. Sige, pero may kondisyon. Hindi mo siya tuturuan na maging chic boy. Promise, nakangiting sagot ng kaibigan ko. Tumigil siya sandali at naging seryoso. Francesca, simula ngayon hindi ka na nag-iisa. Pamilya na tayo dito. Kung may kailangan ka, magsabi ka, okay? Nagningning ang mga mata ni Francesca. Alam ko na na-touch siya. Salamat. Bago sila umalis at bumalik sa kanilang desk, binanggit ko ang tawag kay Mr. Suarez. Napangiti si Francesca na marinig niya. All praises ang lalaki sa kanya. Before I forget, dagdag ko, this Saturday, sa bahay ang meeting pero kung hindi ko pwede, maintindihan ko. Pwede naman via Zoom. Biglaan to't hindi pa totally okay si Liam. Nag-chin up si Francesca. Sir, with all due respect, hindi ko kailanman pinabayaan ang trabaho ko at wala akong balak na gawin yon. Nandun si Ate Divine at si Danica. Maaalagaan nila si Liam kaya pupunta ako. Sino ba naman ako para hindian siya at sa sandaling yon mas lalong tumaas ang respeto ko sa babaeng ito. Ako na lang ulit sa opisina ko kaya sinamantala ko ng katahimikan para tumawag sa mga kliyente at tapusin ng ilang dokumento na kailangan ng agarang aksyon. Marami kaming gagawin at dahil sa paparating na investigasyon, mas dumoble pa ang gawain. Pero wala naman akong reklamo. Ginusto ko to at kailangan. Isang maliit na sakripisyo lang ito sa parte ko para sa mga sakripisyo ng mga magulang ko para sa kumpanyang ito. Kung tutuusin, dapat ay matagal ko nang napansin ito. Mula nang makabuo kami ng konklusyon ni Hugo na may magnanakaw sa kumpanya, mas naging mapagmatsyag at maingat ako. Pati mga paperwork ay doble check ko. Pati ang mga papasahan ng papel ay limitado na rin. Mahirap na maging kampante ngayon, wala pang mukha ang kaaway. Naging abala ko masyado kaya hindi ko na namalayan ng oras. Maya-maya dumating ulit sa opisina ko si Hugo para yayain ako mananghalian. Ano, puyat ka na nga, magpapakagutom ka pa? Hindi naman, hindi ko lang talaga namalayan ng oras. Sus, halika na, gutom na talaga ako. Sina Francesca at Arabella, nag-lunch na kaya sila? Tanong ko, kanina pa, kunwari ka pa sinali mo pa si Arabella. Pero si Francesca lang talagang itatanong mo. Naku Floyd, tinamaan ka talaga sa assistant mo. Natatawang palatak nito. Bilang kaibigan mo, botong-boto ako kay Francesca. Kahit hindi mo kailangan ng permiso ko. Ano pa nga hanapin mo sa gaya niya? Lahat na yata ay nasa kanya na, kaya hindi kita masisisi kung in love ka sa kanya. Pinandilatan ko siya. Tumigil ka nga. Ang dami mo pang sinabi. Gutom lang yan. Tandaan mong araw na to, kapag umamin ka na gusto mo siya, yan din ang sasabihin ko sa'yo. Nagutom lang yan at lilipas din yan. Pagbalik namin, dumaan na muna ako sa bakery. Naisip ko na baka sakaling makatulong ang matamis na pagkain para mapagaan ang araw ni Francesca. Hindi lingid sa akin na pareho kaming pagod sa linggong ito. Bukod pa doon, gusto ko rin sana siyang tanungin tungkol sa ama ni Liam. Binilhan mo pa ng pie, tapos ako na best friend mo. Pandesal lang, hirap na hirap ka pang bilhan ako. Reklamo ni Hugo. Ngayon mo sabihin sa akin na mali ang mga sinabi ko kanina. Ewan ko sa'yo, pero saka na lang sigurong pagtatanong ko. Hindi magandang timing. Sa karamdam ko na hindi pa siya handa na ikwento yun sa akin. Sa dami ng iniisip niya ngayon. Ayos lang, makakapaghintay pa naman ako kahit nang totoo ay halos mabaliw na ako sa kuryosidad. Pagdating ko sa opisina, nasa desk na niya si Francesca at sumusubsob sa trabaho. Gaya ng dati, professional siya at hindi maaninaga ng pagkabalisa sa personal niyang buhay. Ibang klase talaga siya kaya hindi ko masisisi sina Mr. Suarez kung bakit puring-puri nila si Francesca. Kumusta na si Liam?
Gumiti siya ng isang ngiting kayang tunawin ang kahit na anong lamig. Mas maayos na, sabi ni Danica. Madaldal na nga daw at kumakain na ng prutas. Mabuti naman kung ganon. At ang ngiting yon ay daladala ko sa memory ko buong maghapon. Bago matapos ang araw, nilapitan ko siya at inimbitahan sa loob ng opisina ko. Medyo nagulat siya. Ngayon na? Yes, okay. Nalilito man, sinunod niya pa rin ako. Umupo ka, sabi ko sabay turo sa sofa. Kung alam niya lang kung gaano karami ang tanong sa isipan ko. Pero minabuti kong ipagpaliban na munang usapan ang gusto ko para bukas. Doon sa bahay ko kung saan mas relax ang ambience. As much as possible, ayaw ko na sanang dagdagan pa ang bigat ng araw na yon para sa kanya. Pagkaupo niya, inabot ko ang platito ng paborito naming egg pie. Ano to? Pie, naisip kong kahit na paano'y pasayahin ka. Titig na titig ako sa kanya habang inaabot yon. Hati tayo dito? Tanong niya na may halong biro. Oo, hati lang tayo. Maliban na lang kung may iaalok kang mas masarap pa sa egg pie. Boss naman, nagsisimula ka na naman eh, reklamo niya. Hindi naman ako tumigil at wala akong balak na tumigil ng pang-aasar sa'yo. Pinalakihan niya ako ng mata, pero hindi naman niya tinanggihan ng pie. Gamit ang tinidor, kumuha siya ng kagat at napapikit habang ninanamnam ang mayaman nitong lasa. Ang sarap talaga. Ayaw ko na mag-share. Dahan-dahan niyang sinubo ang natitirang piraso sa tinidor. Habang pinapanood ko siya, isang Francesca na kalmado, kampante at walang pretensyon. Pakiramdam ko ay imbis na makaahon ako, lalo kong nahulog sa kanya. Ganun ang epekto ni Francesca sa akin. Ganun palagi. Umupo ako sa tabi niya, malapit kaysa dati. Miss Moretti, paus ang boses ko. Alam mo ba na mas masarap kung paghahatian ng ilang mga bagay? Tinignan niya ako. Clickbait yan? Sorry ka na lang, hindi ako ganun kadaling mapasunod. Pareho kaming natawa, mahina lang pero para kami lang ang tao sa mundo. Ang matamis na amoy ng egg pie at ang init ng presensya niya at higit sa lahat ang mga bagay na hindi namin direktang masabi sa isa't isa. Ang hindi maitatangging pagnanasa. Lahat ay nasa pagitan naming dalawa. May piraso ng pie sa sulok ng bibig niya kaya dinilaan niya yon. Bahagya akong yumuko, hindi ako santo para maging martir. Francesca, bulong ko. Let's agree on this. Masarap ang pie pero may mga bagay na mas nakaka-addict pa kaysa dyan. Sinalubong niya ng tingin ko. Saka ngumitit na pakagatlabi. Sa tingin ko, lalong bumigat ang hangin sa loob ng opisina ko, kasabay ng katahimikan. Hindi malamig, napakainit, puno ng hindi mabigkas na emosyon. Ako nang unang kumilos, inabot ko ang buhok niya at inayos ang ilang hibla sa likod ng tenga niya. Nagpakawala siya ng hangin, kahit pag-aano pa kami kalapit, nagtimpi ako. Hindi pa ngayon, at hindi dito. Salamat sa pie, sir, bulong niya. Anytime, basta ikaw. Weird, pero parang tumigil ang oras sa pagitan naming dalawa. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ko, malakas. Paulit-ulit at nakakarindi. Malas, napabuntong hininga ako at tinalikan siya sa pisngi. Nang mabilis, tumayo ako para sagutin yon, kahit na nabubwisit ako dahil sa istorbo.